Nang basta sinabing magpa-blessing kami, binanggit ko pa sa kanila na baka kailangan natin ng feng shui, yung bang mga bagay na may kinalaman sa energy ng bahay, kung paano natin naayusin para hindi magka-problema. Kaya kung tutusin ay parang napaka-dysfunctional na talaga ng pamilya namin dahil sa mga nangyayari. Kaya't naghanap kami ng mga eksperto. May mga nag-suggest sa amin na pumunta sa isang faith healer. Siguro hindi ko na kayang idetalye ang lahat ng sinubukan namin. Pero sa mga ganitong pagkakataon ay parang nawawala ang lahat ng takot at ang tanging gusto ko na lang ay magpatuloy ang buhay namin ng mas magaan. Sinubukan namin papadudot ang lahat, yung faith healer na tinawag namin, akala ko ay puro biro lang. Pero nung nandyan na siya sa bahay, iba pala yung epekto. Parang lahat ng enerhiya sa paligid ng bahay ay bigla na lang nagbago. May kasama ding dasal o ritual na ginagawa nila para mapalakas ang aura ng isang lugar. Hindi ko na rin alam kung paano, pero yung mga sigaw at iyak na narinig ko sa gabi, yung mga animoy halakhak ng demonyo ay parang medyo nawala. Hindi ko alam kung epekto lang ng faith healer o kung may pagbabago lang talaga. Pero para sa akin ay magana ang pakiramdam ko pagkatapos noon. Isang taon pa ang lumipas at kahit paano ay naramdaman ko na may kaginhawahan na sa buhay namin sa bahay na yon. Kung dati sobrang gulo at ang hirap gumalaw sa mga nangyayari sa paligid, ngayon ay medyo napapansin ko na may kaunti ng peace sa loob ng bahay. Hindi ko pa alam kung talagang okay na ang lahat, pero kung tutusin, papadudot. Ang dami ng mabuting nangyari sa pamilya ko simula nang magpa-blessing kami at magsimula ng mga hakbang para ayusin ang lahat at kahit papaano ay mukhang nawala na rin yung mga kakaibang nangyayari sa bahay. Hindi ko alam kung kami lang ba ang nakaramdam ng pagbabago o kung may mga bagay na unti-unting nawala na lang din talaga. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ko, Papa Dudut, at hindi ko na alam kung anong darating pa. Pero sana ay tulad ng pamilya ko ay matutunan rin nilang magpatuloy kahit pa may mga nangyaring hindi maganda. Iba na siguro ngayon at sana ay magpatuloy ang magaan na buhay namin sa bahay na yon. Lubos na gumagalang, Ian. Una sa lahat ay nakakatuwa at nakakatawa ng puso na nagsimula ka mag-isip ng paraan para ayusin ang lahat. Ang buhay talaga ay puno ng pagsubok at hindi lahat ng nangyayari ay may madaling paliwanag. Lahat tayo ay may mga karanasan na mahirap ipaliwanag o tanggapin. Pero ang mahalaga ay natuto tayong mag-move forward at hanapin ang solusyon. Sa mga nangyayari sa inyo sa bahay, mahirap talaga magtiwala sa kung ano ang nararamdaman mo. Kung minsan, ang mga bagay na hindi natin nakikita, parang mas mahirap tanggapin. Pero sigurado akong ang mga hakbang na ginawa ninyo para magpa-blessing at magpa-feng shui ay makakatulong. Hindi lang sa bahay, kundi pati na rin sa mga puso ninyo bilang pamilya. Ang mga ganitong desisyon ay hindi madaling gawin, pero kung nakaramdam ka ng magaan na pakiramdam, pagkatapos noon, ibig sabihin ay may pagbabago, kahit paunti-unti. Ang importante iyan ay patuloy kang magpakita ng malasakit at pagmamahal sa pamilya mo. Pagdaanan mo lang ang mga pagsubok na yon ng may tapang at pag-asa. At hindi mo alam sa huli ay magiging magaan din ang lahat. Alalahanin mo sa bawat pagsubok ay may pag-asa. Magsimula sa maliliit na hakbang at magtiwala na lahat ng ito ay magiging parte ng iyong kwento ng paglago. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa araw-araw na upload namin ng mga nakakatakot na mga kwento. Ang link po niyan ay nasa homepage ng channel na ito. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs, our weekly family vlogs. Sana po ay nakapag-subscribe na kayo, mga ka-online. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig.